Magandang araw po muli sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong pagkakataon na naman ang binigay ng Diyos sa atin para tayo'y mabuhay at gawin ang mga dapat nating gawin o trabaho natin sa mundong ating ginagalawan. Ngayon ay may panibagong misyon na naman tayong gagawin dahil binigyan muli tayo ng ating Panginoong Diyos ng panibagong pagkakataon. Kaya ngayon ay kukuha muli ako ng ipa dahil Sabado ngayon at walang pasok dahil nakakadala kumuha ng ipa pagkalinggo dahil hindi natin alam kung half day lang ba talaga ang rice mill o sarado. Kaya tara na at samahan nyo na ako sa aking panibagong misyon na gagawin. Ngayon ay nandito na po tayo sa rice mill. Kukuha na tayo ng ipa. Pero bago ang lahat, bago tayo kumuha ng ipa ay syempre magbabayad muna tayo sa may-ari ng rice mill. 10 pesos per sako ang ipa nila na binibili ko dito. At sabi sa akin ni Kuya ay kumuha na lang daw ako doon at tinanong niya ako kung may dala daw akong sako. Sabi ko, opo, meron po. Syempre matik na yung Kuya. Kala siguro ni Kuya, wala akong dalang sako. May balak din siguro siya. Nabentahan ako ng sako. Hindi ko naman kasi trip yung mga sako na binibenta sa akin ni Kuya. Masyadong maliliit. Mas gusto ko kasi yung malalaking sako. Kaya bimig na sako ang mga dinadala ko para mas sulit yung 10 pesos natin. Syempre, kailangan natin maging praktikal palagi sa ating buhay kahit sa mga simpleng bagay. Ganun lang. Ngayon ay kukunin na natin ang ating mga sako para makakuha na tayo ng ipa. Ngayon ay inaayos ko muna ng maigi ang mga tali kasi masyadong nagkanda buhol-buhol sa loob. Hindi ko naman namalayan. Basta ko lang kasi ito nilagay sa ibabaw sa unahan ng tricycle. Eh di ko akalain na mabubuhol pala ng matindi. At sinunod na nating ayusin ang ating mga dalang sako. Tiniklop ko na rin diretso para isang dalahan na lang natin. Kaya tara na, wala nang paligoy-ligoy pa. Samahan nyo na ako pumunta dito sa kinukuha natin ng ipa. At ngayon ay nandito na nga tayo. Diyan ako kumukuha ng ipa. Kaso wrong timing naman yung punta ko. Kasi marami nagpapagiling doon ng palay. Eh no choice naman ako. Kailangan ko kumuha. Grabe, nagulat kasi ako dito. Kasi last time na punta ko, sobrang taas talaga nung ipa. Ayun na pala yung mga ipa na sinako ng mga tao dito. Nagpa-reserve na daw kasi yun sa may-ari ng rice mill. Kaya no choice talaga ako. Dito ako kukuha sa loob kahit may nalalaglag na mga ipa sa katawan ko at sa ulo ko. Pero mga tol, nung first time ko talaga kumuha ng ipa dito sa rice mill, grabe sobrang kati talaga sa katawan ko. Alam nyo kahit konting dikit lang sa akin ng ipa, kinakati na talaga ako ng matindi. Sobrang hirap nung mga ganong panahon kasi hindi naman talaga ako sanay sa mga gantong gawain. Ayun yung panahon na nag-a-adjust pa yung katawan ko. Mahirap talaga para sa akin. Pero sabi ko sa sarili ko noon that time, masasanay din ako, masasanay din ang katawan ko. Balang araw kahit umiga ako sa ipa, di na ako kakatihin. Yun ang sabi ko sa sarili ko. At dumating yung araw na yun, nasanay na yung katawan ko. Nasanay na ako na madikitan ng ipa. Kasi halos linggo-linggo kumukuha ako ng ipa. Tuwing Sabado, may time lang talaga na nakakuha ako ng ipa nung linggo. Kasi nung Sabado, punong-puno ang schedule ko. Hindi ko na naisingit ang pagkuha ng ipa. Kaya yung linggo na yon, na mission failed tayo. At dito ay dumating na yung mga nagpa-reserve ng ipa. May pinahiram nga sila sa akin na patungan ng sako para maisaling ko ng maayos ang ipa. Pinakuha nila ako doon sa mga sinako na nilang ipa para daw mas madali yung pagkuha ko. Dahil nakita niya ako na sumusuot pa ako doon sa loob para makakuha lang ng ipa. Sabi sa akin ni Kuya, tinanong niya ako, Boy, ilang sako pa ba ang pupunuin mo? sabi ko 4 na lang po boss. Sabi niya sa akin, Kumuha ka na dito sa mga nakakot namin ipa para hindi ka na mahirapan dyan sa loob kakakuha. Malikabok kasi masyado dyan. kaya ayun, nagtuloy-tuloy na akong kumuha ng ipa sa mga sinako nila. At maya-maya din ay hindi na rin nakatiis sila Kuya sa akin. Sila na daw ang magsasalin. Tutulungan na daw nila ako para matapos na daw ang pagkuha ko ng ipa at para mabilis na lang daw akong makauwi. Kaya nagpapasalamat ako ng marami sa inyo mga Kuya at sobrang laking saludo din ako sa inyo. Kasi kahit sa mga ganitong simpleng bagay lang ay malaking tulong na yon para sa akin. Kumbaga nakakataba na yon ang aking puso. Pero mas nagpapasalamat po ako sa ating Panginoong Diyos. Siyempre kasi gumamit din siya ng kasangkapan para matulungan ako. Kaya nung natapos na nila Kuya isalin ang mga ipa sa sako ko, sabi nila sa akin, Boy,
Ikaw na magtali ng mga sako kasi maghahakot rin kami ng mga ipa na sako-sako dun sa truck. Kasi sabi ni Kuya, medyo nagmamadali din daw sila. Galing pa kasi sila ng Maynila. And then maya-maya lang din naman ay natapos na rin naman ako magtali ng mga ipa na hinakot namin. Salamat sa inyo. At ayun na pala ang 6 na sakong nahakot nating ipa. At binuhat ko na rin yan isa-isa papunta sa ating tricycle. Hindi ko na nga pala na videohan yan. Wala na kasi akong pagpapatungan dyan. At syempre inayos na rin natin sa loob ng ating tricycle ang 5 sako sa loob. Tapos ang 1 sako doon sa likod. Wala naman kasi akong dalang tali na nadala. Kaya yung 5 sa loob ko na lang nilagay. Tara na at samahan nyo na akong umuwi. Tapos na po ang panibagong misyon na binigay sa atin ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa walang sawang suporta at pagmamahal nyo po sa akin. Mission Pass.